Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pangalawang hadith na tatalakayin natin, ang hadith ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagmula kay Umar radiyallahu anhu. An Umar radiyallahu anhu qala: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Ang hadith na ito ay nagmula kay Umar, kalugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, kanyang sinabi, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Isang araw kami ay nakaupo kasama ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang pagtitipon. Idtala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab. Doon sa kanilang pag-upo, sa kanilang pagtitipon-tipon kasama ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating sa kanila ang isang lalaki. Na ang lalaki na yun, shadidu bayadi thiyab, sobrang puti ng kanyang damit. Yung kanyang damit ay sobrang puti. Wa shadidu sawadi sha'r. Ganon din, sobrang itim ng kanyang buhok. La yura alayhi atharu safar. At hindi mo makikita sa kanya yung palatandaan na siya ay manlalakbay o di kaya ay traveler. Wala ya'rifuhu minna ahadun. At walang nakakakilala sa kanya, sa amin. So, yung palatandaan na kung saan sobrang puting-puti ng kanyang damit at sobrang itim ng kanyang buhok, palatandaan na siya ay hindi traveler at wala rin nakakakilala sa kanya. Dahil nung kapanahunan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o nung unang panahon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag ikaw ay manlalakbay o isang traveler sa gitna ng disyerto, yung puti mong damit siguro mapupuno ng alikabok. Yung buhok mo na itim ay mapupuno ng buhangin. So nasabi ni Umar radiyallahu anhu na la yura alayhi atharu safar, dahil hindi makikita sa kanya ang palatandaan na siya ay manlalakbay dahil sobrang puti, walang bakas ng paglalakbay, walang bakas ng paglalakbay sa kanya. Sobrang puti ng damit niya, hindi man lang natamaan ng alikabok o di kaya yung buhangin ng disyerto. Yung buhok niya sobrang itim, hindi man lang natamaan ng hangin o di kaya naalikabukan yung kanyang buhok. Wala ya'rifuhu minna ahad, at wala ring nakakakilala sa kanya. Dahil yung sa kapanahonan ng mga Arab, kaugalian nila, pag merong silang kakilala, ay talagang pag dumating yung kakilala nila na yun, ay ina-acknowledge nila. So, nasabi ni Umar ibn al-Khattab, sabi niya, la ya'rifuhu minna ahad. Walang nakakakilala sa kanya dahil walang nag-acknowledge sa kanya sa pagdating niya. At yung lalaki na yun, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, umupo siya sa harap ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Pinantay niya o di kaya ay yung kanyang dalawang tuhod doon sa pag-upo niya ay hinarap niya ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung kanilang dalawang yung tuhod ng propeta Muhammad at saka yung tuhod niya ay nakapantay. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Yung dalawang tuhod ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung tuhod ng lalaki na yon. Wa wada'a kaffayhi ila fakhidayhi. Nilagay niya yung kanyang dalawang palad niya sa tuhod ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At waqala, sabi ng lalaki na yon, ya Muhammad. Binanggit niya ang pangalan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni anil Islam. Banggitin mo, sabi niya, sa akin ang Islam.
Sinabi naman ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Sabi niya, ang Islam ay ang pagsasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin sa katotohanan maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, at katotohanan, pagsasaksi na katotohanan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay propeta sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuqimas salah, at ang pagtayo ng pagdarasal. Wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah, at ang pagbigay ng kawanggawa. Sadaqah, charity, zakah. Pagbigay nito ay kabilang sa tinatawag na Islam. Wa tasuma Ramadan, pang-apat, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima, wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. At ang pag-hajj o di kaya pagbisita sa sagradong bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala, na isagawa ang hajj sa buwan ng Dhul Hijjah. Yan ang panglima na haligi ng Islam. Kapag meron kang kakayahan na isagawa ito, mula sa gastusin, meron kang kayamanan na panggastos dito para isagawa ang pag-hajj, o di kaya kakayahan ng iyong katawan na isagawa yung pag-hajj. So, liman istataha ilayhi sabila. Kung sino lang yung merong kakayahan. Napakarami sa mga Muslim na walang kakayahan na mag-hajj. At sana ay bigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na makapag-hajj tayo, insha'Allah. Allahumma amin. At marami sa mga Muslim din na meron silang mga kakayahan, pero sila ay pumupunta doon. Pero meron ding iba na merong mga kakayahan, pero hindi nila ito sinasamantala. So, sino yung mga merong mga kakayahan, malakas yung pangangatawan, sapat yung kanilang panggastos dito, samantalahin ninyo na isagawa ang limang haligi, ang ikalimang haligi ng Islam, ang pag-hajj. Pagpunta sa hajj o sa Makkah, sa sagradong bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun yung Islam. Ngayon sabi niya, qala sadaqta. Sabi ng lalaki na yun, sadaqta. Totoo. Yung sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinatutuhanan niya. Qala, sinabi naman ni Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Nagtaka si Umar. Nagtaka sila dahil nagtatanong siya at pagkatapos sagutin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga katanungan ay pinatutuhanan niya ito. Sadaqta. So, nangangahulugan yun na alam niya kung ano yung mga tinatanong niya. Alam niya kung ano yung sagot. Tulad ng limba, pag tinanong ka, di kaya tatanungin kita, at nung sinagot mo na ako, sasabihin ko sa'yo, tama yung sinagot mo, ibig sabihin, alam ko rin yung kasagutan. So, ganun yung nangyari doon sa tao na yun. Kaya nagtaka si Umar, radiyallahu anhu. Nagtaka sila. Dahil nung sinagot na ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang kasagutan, kung ano yung Islam, sabi niya, sadaqta, pinatutuhanan niya ito. At kasunod pa doon, sabi niya, qala, fa-akhbirni anil iman. Sabi nung lalaki na yun, sabi niya, fa-akhbirni anil iman. Banggitin mo sa akin kung ano naman yung iman, yung pananampalataya, yung paniniwala. Qala, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billah wa malaikatihi. Ang paniniwala sa Allah, yun ang unang-una. Ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang Diyos, karapat dapat sambahin sa katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, paniniwala sa Kanya. Wa malaikatihi, paniniwala sa Kanyang mga anghel na nilikha. Wa kutubihi, at ang Kanyang mga kasulatan, ang mga aklat mula sa panahon ni Abraham, ni Daud, kay Abraham yung suhuf, yung kay Daud yung Zabur,
yung kay Musa, yung Taurah, kay Isa alayhi salam, yung Injil, at ang pinakahuli ay ang banal na Quran kay mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun yung mga kasulatan. So tayo ay naniniwala doon. Kabilang yun sa iman. Tayo ay pinaniniwalaan natin bilang isang Muslim yung mga kasulatan na iyon. Wa rusulihi, at tayo ay naniniwala rin sa mga rusul, yung mga propeta, mga sugo, mga nabi na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung 120,000 na mga nabi at mga propeta, lahat ng yun ay pinapaniwalaan natin. Bilang isang Muslim, nararapat na paniwalaan natin yun. Lahat, simula kay Adan, alayhi salam, hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Isa alayhi salam, pinapaniwalaan natin siya bilang isang propeta, hindi isang Diyos. So tayo mga Muslim, pinapaniwalaan natin si Jesus Christ o si Isa alayhi salam sa kanyang tunay na pangalan bilang isang propeta, sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi siya Diyos. So ang pinakahuling propeta ay ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sa kanya na ipadala ang banal na Quran. So naniniwala tayo doon sa mga aklat, kasulatan at sa mga propeta. So ang kasunod pa doon, wal yawmil akhir, ang paniniwala sa kabilang buhay. So bilang mga Muslim, kabilang sa paniniwala, pananampalataya natin ay ang paniniwala sa kabilang buhay. Tayo ay naniniwala sa kabilang buhay. Itong mundo na ito, tayo ay lilisan dito. Darating ang araw, lahat tayo ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Darating tayo doon sa tinatawag na kabilang buhay. At ang kasunod doon, wa tu'mina bil qadar. Kabilang din sa paniniwala, ang paniniwala sa tinatawag na qadar, o di kaya ay ang ating kapalaran, ating destiny. So tayo bilang isang Muslim, pinapaniwalaan natin yun na qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, maganda man ito o hindi, tayo ay naniniwala doon. Merong binibigay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na mga mabubuti na nangyayari sa buhay natin. Yun ay qadar ng Allah. At meron din na ayaw natin, hindi natin gusto, hindi maganda sa pananaw natin, pero sa pananaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang makakabuti para sa atin. So, ang paniniwala sa qadar, khairihi wa syarrihi, maganda man ito, mabuti man o hindi mabuti, tayo ay naniniwala doon. Actually, yun yung makakabuti para sa atin. Merong sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang karagdagan, kaalaman para sa ating lahat. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Meron tayong mga bagay-bagay na kamumuhian natin. Meron tayong mga mangyayari sa atin na kamumuhian natin. Wa huwa khairul lakum, yun pala ang makakabuti para sa atin. Meron yan, yung mga bagay na yan, dumarating sa atin na ayaw natin na mangyari sa atin. Ayaw natin na dumating sa atin. Kinamumuhian natin yung bagay na yun, pero yun pala ang makakabuti para sa atin. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. At meron naman tayong mga gustong-gusto, pero yun pala yung makakasama para sa atin. So lahat ng yun ay qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masama man o mabuti, yun ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yun ang makakabuti para sa atin. So kabilang yun sa iman, kabilang yun sa paniniwala. Qala, at sinabi nung lalaki na yun, qala sadaqta, pinatotohanan na naman niya, pinatotohanan na naman niya ang sagot ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaqta, totoo yung sinabi mo. At tinanong niya naman, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Banggitin mo naman sa akin yung ihsan, yung kabutihan, yung kagandahan. Qala, ang sinagot ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ang kabutihan, ang kagandahan ay ang sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na para mo siyang nakikita. Doon sa pagdarasal mo, ibig sabihin nandoon yung concentration mo, nakafocus ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, na nagdarasal ka na para mo siyang nakikita. Ka'annaka tarahu.
Isa yun sa kagandahan, isa yun sa kabutihan. Fa in lam takun tarahu, kung hindi mo naman siya nakikita, ay isipin mo na ikaw ay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kabilang yun sa nagpapatibay, nagpapalakas ng iyong concentration, khushu' sa pagdarasal. Nakapokus ka sa iyong pagdarasal kasi inisip mo ay nakikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. O di kaya ikaw ay parang nakikita mo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaharap mo na nagdarasal ka sa Kanya. Kung hindi man, ay parang paisipin mo na ikaw ay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, sinabi naman niya, "Pakhbirni anis sa'ah." Banggitin mo sa akin ang kung kailan yung pagkagunaw ng mundo. Ang tinutukoy sa saa dito ay ang oras ng pagkagunaw ng mundo. Kailan yun? Banggitin mo sa akin, sabi niya. Qala, sabi naman ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Ibig sabihin nun, hindi alam ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yung tinanong sa kanya patungkol sa kung kailan magugunaw ang mundo. Kung hindi alam nung nagtanong, ay mas lalong hindi alam ng tinanong. Dahil ang ito ay kabilang sa ilmul ghaib. Sa ilmul ghaib, kaalaman na hindi nakikita. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang siyang nakakaalam nito. Ang ilmul ghaib, ang nakakaalam lamang nito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, patunay yun na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung lalaki na yun na nagtanong sa kanya ay hindi niya alam kung sino o kung kailan mangyayari ang araw o kaya ang as-sa'a o ang araw ng pagkagunaw ng mundo. Qala, sabi niya, "Paakhbirni an amaratiha." Kung ganun, sabi niya, banggitin mo sa akin ang mga palatandaan ng pagkagunaw ng mundo. Palatandaan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na kung saan napakarami ng mga palatandaan at meron pa mga palatandaan na malalaki na mga palatandaan. Paakhbirni an amaratiha. Banggitin mo sa akin kung ano yung mga palatandaan nito. At sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, "An talida al-amatu rabbataha." An talida al-amatu rabbataha. Ang ipanganak ng isang alipin na babae ang kanyang amo. Ang ipanganak ng isang alipin na babae ang kanyang amo. Ibig sabihin, yung isang alipin na babae, nagkaanak sila nung lalaki na kanyang amo, at nung nanganak sila, ipinanganak niya ay isang amo. Kung ito ay lalaki man anak o babae, yun ay magiging amo niya. Dahil yung nanay ay mananatiling alipin. Yung bata ay makukuha niya yung pagkadato ng kanyang tatay. Doon niya makukuha yung pagkadato niya doon sa kanyang tatay. So, wa antalidal amatu rabbataha. Ipanganak na ng isang aliping babae ang kanyang amo. So, ang kasunod pa doon, wa antara al-hufata al-urata al-alata ar-ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ibig sabihin nun, darating na ang makita ninyo al-hufat al-ura, ang mga walang tsinelas, walang mga nakapaalamang, al-urat, walang mga sapin, o di kaya walang mga damit, al-alat ar-riya asya'i, yung mga tao mga mahihirap at mga nagpapastol ng mga kambing. Na sila ay ng mga mahihirap na nagpapastol ng mga kambing. Yung mga tao na yun, yatatawaluna fil bunyan. Sila ay nagpapaligsahan ng laki ng kanilang mga bahay o di kaya kanilang mga building nung panahon na yun. Darating yung panahon na yun. Ito yung mga tao nito, yung mga tao na ito, ayon sa ating mga ulama, sila yung mga ahlul badiyah. Yung mga tao sa disyerto,
na nabuhay sila sa disyerto, mahirap, nangangalaga, nagpapasto lamang ng kambing, nag-aalaga lamang ng kambing, nakatira sa mga khayma, sa mga tent lamang, at iiwan nila yung pamumuhay nila dun sa disyerto na yon. Iiwan nila yon at pupunta sila dun sa syudad. At dun sa syudad, magpapaligsahan sila ng kanilang pagpapatayo ng bahay, pagpapatayo ng mga gusali. Darating yung araw na yun at kabilang yun sa palatandaan. Naiiwan na nila. At actually ngayon, napakarami na. Iniiwan nila yung kanilang mga lugar. Iniwan nila yung kanilang mga lugar. Sa atin, galing mula sa bundok, iniwan nila yung bundok, pumupunta sa syudad, at ganun, nagpapaligsahan. Nagpapaligsahan sila sa mga pagpatayo ng mga building. At yung darating yung panahon na yan. Darating yung panahon na yan. So, yun yung kabilang sa mga palatandaan na malapit na ang pagkagunaw ng mundo. Thumman talaqa falabithtu maliyan. At umalis yung lalaki na iyon, falabithtu maliyan. Ayon sa ating mga ulama, na 3 araw na naghintay ang Omar, si Omar radiyallahu anhu. Naghintay siya ng 3 araw, falabithtu maliyan, thumma qala li, pagkatapos ng 3 araw, ay sinabi sa kanya ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ya Omar, atadri man is-sa'il?" Alam mo ba kung sino yung nagtanong na dumating sa kanila? Sino yung nagtanong na yon? Qultu, sabi ni Omar, "Allahu wa rasuluhu alam." Ang Allah at ang propeta Muhammad lamang ang siyang nakakaalam. Qala, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum." Katotohanan yun ay si Jibril, ya Umar, atakum, binisita niya kayo, yuallimukum dinakum, at tinuturuan niya kayo sa inyong relihiyon. So, yung lalaki pala na yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yun ay si Jibril alayhi salam. Si Jibril, si Malaika Jibril, si Anghel Gabriel, na bumisita doon sa jalsa na yun, doon sa pagtitipon na yun, kasama ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para turuan yung mga nandoon, kasama si Umar radiyallahu anhu. Para turuan yung mga nandoon na mga sahaba patungkol sa pananampalatayang Islam. So makukuha nating aral dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na unang-una, si Jibril alayhi salam, isa sa makukuha nating aral dito, ang mga anghel ay sila ay nagtatransform bilang isang tao. Kasi nung pagpunta ni Jibril alayhi salam doon, ay isa siyang tao. At meron ding hadith ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan sa hadith na iyon, palagi niyang ginagamit na muka ay yung muka ni Dihyatul Kalbi, na kung saan isa sa mga pinakamagandang muka o di kaya gwapo nung kapanahunan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isa rin sa mga nakuha natin na kaalaman sa hadith na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kung saan pagrespeto sa tinatawag na pananaliksik ng kaalaman. Si Jibril, si Malaika Jibril, umupo siya ng maayos para manaliksik ng kaalaman. Manaliksik siya ng kaalaman, o di kaya ang pinag-uusapan doon ay ang kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. Bilang pagrespeto, nandun yung pagrespeto sa guro, pagrespeto ng isang estudyante sa guro. At isa rin dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na nakuha natin na kaalaman, ay ang pagtanong mo sa isang bagay na kahit alam mo. Pagtanong mo sa isang bagay, lalo-lalo na kung ang pagtatanong mo ay ang purpose mo ay para marinig ng iba at malaman nila kung ano yung kaalaman na iyon. So, hindi masama na magtanong ka ng isang bagay na alam mo. Hindi masama na magtanong ka ng isang bagay, kaalaman, na alam mo
ang hangad mo ay para marinig ng iba yung kaalaman na yun at malaman nila. Yun ang ginawa ni Jibril alayhi salam. Kaya nung sinabi niya sadaqta, ibig sabihin alam niya rin. Alam niya rin, sadaqta. Kaya nagtaka si Umar ibn al-Khattab, sabi niya, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Nagtaka kami na tinatanong niyang mahal na propeta Muhammad at pinatotohanan niya ito. Ibig sabihin, alam niya. So alam din niya yung mga tinatanong niya kay mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yu'allimukum dinakum. Tinuturuan niya yung mga tao, yung mga sahaba na nandoon. Kasama doon sa jalsa na yun. So, isa rin yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam na nakuha natin na kaalaman. So, nandoon yung 5 haligi ng Islam, nakuha natin yun. Ang 6 na haligi ng pananampalataya at ang ihsan at ang mga ilan sa mga palatandaan sa pagkagunaw ng mundo. So, alhamdulillah, Allah Ta'ala alam, nawa ay bigyan tayo ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ng gantimpala sa ating pagbigay ng kaalaman, pag-share ng kaalaman. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hanggang dito na lang. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.